Hello, good morning. Good morning po mga mamis. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa pagpapatigas at pag-exercise ng kamay ng mga bata. Ito ang modeling clay. Pwede ito bilhin sa mga box store. Ito ngayon ang modeling clay. Malambot ito, gaganon ng mga bata para ma-exercise, para maano ang kanilang mga kamay. Ganito, pwede gawin itong circle. Okay, bola. Ito ang modeling clay. Pagkatapos, pwede natin pag-aralan dito sa mga hugis. No? Sa susunod, hugis ang ating pag-usapan. Ito ay bola. At saka, ito naman ay gagawin natin katawan ng tao. Kasi ito ay ulo at ito ay katawan ng tao. Pwede itong gawin natin tao. Yan. Tao. Yan. Makikita nyo yan. Parang may ulo. At gawin natin kamay. Yan. Yan, kamay. Dapat ang mga bata, turuan natin maging creative sila. No? Pwedeng gawing babae. Yan. Yan. Pwedeng babae. Yan. Ewan ko kung babae ito. Ito ay modeling clay na pwede nilang paglaruan sa bahay na exercise ng mga kamay. Diba? Kahit anong mga hugis, pwede magawa ng modeling clay. Pwede makagawa ng bahay. Kahit anong mga hugis, hindi lang tao ang magagawa nito. Maraming mga hugis ang magagawa ng modeling clay, hindi lang tao. Pwede itong gawing pamaypay. Ganyan, pamaypay. Maraming mga bagay o mga ang pwedeng magawa ng modeling clay para lang magustuhan nila o maaliw sila sa paggawa. Kaya ito ang modeling clay. No? Pwedeng magawa kahit anong hugis. No? Pwedeng oval. O oval na hugis. No? Oval. Laruan lang nila kung anong gusto nilang hugis o anong forma ng tao. Yan, oval yan. Kahit basta ito ay kanilang gawin mga bagay na pwedeng makita at magawa nila. At turuan ng mga nanay kung ano ang magandang object na pwedeng gawin dito. Ngayon naman, ito, ibabalik ko naman ito. At ito'y magiging yan kahit anong hugis pwedeng magawa nitong modeling clay. Ito naman ang papel. Ang papel ay pwede ng gunting-guntingin ng kahit anong klaseng papel, newspaper o at kahit anong bagay na pwedeng gawin ng mga bata. Ito ay papel, pero sayang ito, pero pwede itong kahit anong papel na dyan sa bahay nyo na pwedeng gunting-guntingin ng mga bata para lang ma-exercise yung mga kamay nila. No? Kahit anong papel dyan. Yan. Ito ay pang-exercise sa mga bata para yung kamay nila ay huwag kayong magalit. Minsan ng mga bata ay kung ano na lang guguntingin, pero dapat nasa guidance nyo, makikita nyo
Igaguide nyo sila kung ano ang magandang gupitin. Huwag kayong magalit. Baka gupitin yung kung ano dyan sa kanyang mga bahay. Ito, kahit anong gunting, para lang, kahit anong, basta magunting-gunting lang sila. Okay. Ngayon naman, ay kung sila ay marunong na, okay na ang kanilang mga kamay, tigas na ang mga, may muscle na, pwede na silang kumawak ng lapis. Ito ang lapis, Ito ang lapis na pwedeng gamitin. Munggol. O kaya kahit anong lapis na pwede natin gamitin na lapis, yung malalaking lapis, pwede din sa beginners. Pero mas maganda ito na maliit lang. Pwede natin gamitin ito dito sa pagsulat. Pagsisimula nilang pagsulat. May mga batang ganito ang sulat. Hindi pa maganda kasi nasasanay minsan. Hindi pa sila nasanay. Sulat lang sila ng sulat. Huwag kayong magalit yung mga bata ay magastos sa papel. Kasi yun ay nagsasanay pa lang. Up and down, up and down, up and down. May papakita ko sa inyo yung ready-made na pagsulat dapat o kailangan kung posible ay blue to blue sa papel. Dahil pag-abot sa grade school, sa daycare, ang teacher talagang ang pagsulat ay nasa blue hanggang blue. Blue hanggang blue. Papakita ko sa inyo ang ready-made na ginawa ko. Ganito ang tama. Ayan Iyan ay lapis na nakatayo. Ito naman ay slanting lines. Yan, gagawa sila dyan. Ito naman ay tainga o curves line. Curves. Ito naman ay curves na sa kaliwa. Ito sa kanan. Ang tainga o curves, kaliwa at kanan ay nagagawang bilog. Di ba? Ito ay bilog. Okay, yan ay bilog. Gagawa sila niyan kung marunong na sila. Okay na ang kanilang mga kamay. O ngayon naman ay sa ating turuan sila kung paano gumawa ng letters. Bago tayo pumasok dyan, turuan muna natin sila ng pag-awit ng alphabet. Alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? Yan ang dapat muna natin ituro sa mga bata. Kanta-kanta muna. At kung ito'y magsisimula na sa paggawa ng letter A, ang gagawin ay ito. Lapis na nakasandal sa kanan, lapis na nakasandal sa kaliwa, at may natutulog sa gitna. That is letter A. Letter A. O, gawa tayo dito sa papel. Letter A. Ito, makikita natin, letter A. Lapis na nakasandal sa kanan, sa kaliwa, at may natutulog sa gitna. That is letter A. Mga mamis, ang yung basic stroke natin,
Lapis na nakasandal sa kanan, kaliwa, at may natutulog sa gitna, that is letter A. No? At ang letter B na letter I, lapis na nakatayo, at may dalawang tainga. That is letter B. Okay, gawin natin. B. Ayan, ito na. B. Letter B. B. Yan, letter B. Lapis na nakatayo at dalawang tainga. Ang susunod ay C, di ba? Ito ay tainga. Tainga. Yan o. C. Ayan. A, B, C. Baliktad ito kasi pag sa camera talaga, parang baliktad tingnan. Pero yan ay A, B, C. Okay. Yan ang tamang pagturo bago magsimula ang mga bata sa paggawa o pagsulat. Mga basic stroke lang. Lapis na, ang letter A, lapis na sandal sa kanan, sa kaliwa, may natutulog sa gitna. That is letter A. Letter B, lapis na tayo at dalawang tainga. That is letter B. Ang letter C naman ay ganyan. Tainga lang. C. Okay. A, B, C. Yun lang muna ang ating ituro sa kanila. Huwag muna papahabain o dadamihan natin para yung A, B, C muna ang ating ituro sa kanila sa pagsulat. Ano? Mga mamis, na kuha nyo ang mga ibig kong sabihin. Okay, ngayon, magpapaalam na ako at sana magustuhan nyo ang aking tinuro para maturuan ninyo yung mga bata. Salamat at magandang umaga po sa inyong lahat.